on our final episode on living in the end times. Now, ulitin ko ho, no? We're not trying to predict what will happen. We're just studying what the Bible is revealing to us. At isang bagay po na maintindihan natin, the emphasis is this. We are to live in the end times. Hindi lamang yung end times. Kasi kaya na nakita natin, kung mapapansin niyo, if you want to understand what's going on, i-focus nyo lang po yung mga nangyari sa Israel. At ano sinasabi ng Diyos? He wants us to know Him. No? The more that we see how God fulfills His Word, no? Sa kanyang mga salita, kunyari, sabi ng Panginoon, in a day, maisisilang ang isang bayan. In a day. Alam niyo, mahirap isipin niyo kasi kung hindi natin inabutan yung Israel, for example, noong 1948, wala pang 1948, parang yung mga tao, talaga bang mangyayari yan? Parang wala ng Israel. Di ba? For almost 2,000 years, wala ng Israel. Pero nandun sa Bible. And surprisingly, indeed, in 1948, naisilang ang Israel. Born in a day. Di ba? Sobrang nakaka-amaze tayo kasi medyo basta nasasanay na tayo, nandiyan yan, nababalitaan natin. Pero kung alam lang natin at that time na wala yan for the almost 2,000 years, amazing na bilang naisilang, talaga magugulat ka. Pwede ba yon? And they remain speaking their language, na-retain nila yon. So, doon pala makita mo talaga, ito yung Diyos natin na pinaglilingkuran, that He is true to His words. We may not see the fulfillment of His word yet, but for sure, it will happen. Okay ba yun? Now, hindi lang nakita din natin sa mula naman kay Daniel, kung paano po naitaguyod ang empires at paano rin bumagsak ang mga empires. Can you imagine? Hindi mo ma-imagine paano Babylonian Empire babagsak. Wala halos kayong makikitang parang ito may kapangyarihan sa buong mundo. Parang ganyan, no? Wala kang trace na makikita. Ang Medo-Persian Empire, parang hindi mo makuha yung trace paano sila naging malakas na emperor, di ba? Na pamumuno sa buong mundo. Tapos sira yan, pinasok ng Grecian Empire. Parang hindi mo maintindihan. Sinabi detalyado ng Daniel kung ano mangyayari. And at that time, it was all future. At that time. Dito sa atin, pabalik naman tayo. Tapos nakita natin yung pag-unlad ng Roman Empire. Hindi natin maisip, paano babagsak ang Roman Empire? Ba't bumagsak ang Roman Empire? And there would be a revival of a new Roman Empire. But after that, darating ang empire ni Jesus Christ na hindi na masisira kailanman. Amazing, no? Now, nakita rin natin nung nakaraan na tinuro sa atin ni Paul at ni Pastor Peter, kung naalala ninyo, yung sinabi ni Jesus na, I will come again at any moment. Kaya nga, be ready. So ano ang sasabi sa atin? Una, know God. Pangalawa, be faithful. Then be ready. At nung nakaraan naman ay atin din tinignan yung bahagi na wala tayong enough time. So we need to be wise in the use of our time. So we need to be what? Alert. Di ba? As God's warriors. We need to be armed with God's weapon. And finally, we need to be assured by the Word of God. Amen po? Now, ngayon naman po, titingnan natin itong bahagi na ito. Pero bago ko sabihin sa inyo, may kikwento muna ako sa inyo. Kasi napansin ko iba sa inyo ay malayo na, nasa end times na rin. But anyway, may kikwento ko sa inyo. Iyan po ay si Cha Sasun. Yeah? Si Cha Sasun, naghahangad po siya na makapag-drive ng sasakyan. Sorry. At nagkataon po na nagabundok siya, malayo, nagtatry siya naman mag-aral, hanggang sa nag-decide po siya na kumuha na ng lisensya at the age of 60. Grabe, no? At the age of 60. At nung nakakuha, alam nyo ba, nag-exam siya, theoretical lang muna, exam, bagsak. Exam ulit, bagsak. Exam ulit, bagsak na naman. Ika-10 beses na bagsak na. Kung kayo yon, tutuloy pa kayo? Yes! Naka-20, tutuloy ka pa? Naka-30, tutuloy ka pa? Naka-100. Magsimuti. Naka-949 times siyang bumagsak. Oh, di ba? Grabe, no? At grabe, hindi siya kasi hindi niya maintindihan yung mga terminology. Nung naka-950, sobrang saya niya. Yes! Diba? Saya-saya niya kasi sa wakas, naipasa niya rin. Kaya kung kayo po ay nagsibagsak sa mga nakaraang exams, o kaya marami kayong mga failures in the past in life, huwag kayo susuko. Di ba?
Una-unahan lang yan kung yung exam ang susuko sa'yo o ikaw. Balik tayo. So, 950 times nanalo, pumasa siya. Nag-take siya ngayon ng practical exam 4 times. And she passed it. Now, bakit ko ito kinikwento sa inyo? Sa buhay natin, marami tayong mga pinagdadaanan. Ilan sa inyo nasaktan na? Nasaktan. Ayan. Yung ang kanta niya, sinaksak mo ang puso ko. At minartilyo pa. Mga ganyan. Ilan sa inyo na biktima ng mga manloloko? Taas ang kamay. Huwag kayo mahiya. Ako rin na biktima rin ako. Diba? Ilan sa inyo ang nakaranas ng injustice? Dami. Ilan sa inyo dinaya ng asawa? Ako, siyempre, iba nahiya. Nandaya sa asawa. May nagtaas din. Ako, wag na. Ibig sabihin, kung minsan pag inisip mo yan parang, anong gusto mong gawin? Sa totoo lang, kung ikaw may bibigyan ng pagkakataon, gusto mo silang gantihan. Gusto mo silang bawian. Di ba? Okay, gusto mo silang durugin. Mga ganyan, di ba? Now, ilan sa inyo, minsan nagkakaroon kayo ng sense of frustration sa pamahalaan. Babait din niya, ha? Minsan may isip mo, parang sa bansa natin, parang gulo-gulo, merong nag-aaway, vice-presidente, tsaka vice-presidente, nag-aaway. Parang ano kayong bansa to? Diba? Ganyan. Inisip mo na, frustrate ka na. And bukod pa doon, marami pa nangyayari sa paligid natin. Nagugulo na tayo. Now, ang tanong, anong pag-asa natin? Meron akong magandang balita sa inyo. Tulad din ni Cha Sasun, huwag kang susuko. Bakit? Tayo ay dapat maging magalak. Magalak tayo. Bakit? Our future is glorious. Naniniwala ka ba na there is something great that will happen soon? Di ba? Our future is glorious. Na pag sinabi mong rejoice, talagang sabi niya, ikaw talaga yung mga galak. Magdiwang ka. Matuwa ka. Bakit? Kasi sabi ng Panginoon, yung future mo is something wonderful, something delightful, something amazing, beyond comparison. Grabe yung sasabi nun. Kaya, bakit natin nasabi yan? Tingnan mo sabi ng Lord, for I consider that the sufferings of this present time, yung mga dinadaanan nating sufferings, again, are not worthy to compare, sabi niya, to be compared with the glory that is to be revealed to us. Yung ipapahayag ng Diyos na kalwalatian, yung sobrang ganda na beyond our imagination, sabi niya, walang kwenta yung mga pinagdadaanan natin. Makakalimutan mo na yan, para kang nanganak. Di ba yung mga baali, yung mga nanganak, pag yung talagang normal, talagang plano kung first time, siguro sisigaw talaga, walang yaka, Pedro! Kaya sisigaw pa yan, di ba? Kasi mga anak masakit eh. Pero the moment na nanganak na yan, makakalimutan niya lahat yung pain na yun. Ang maalala niya yung mukha ni Pedro na sa baby. Ang cute mo! Diba? Bigla nakalimutan mo na yung pain. Now, sa mga nag-exam, yung puyat, yung pagod ng mag-aaral, hirap na hirap, iyak. Diba? Pagdating ng pagpasa, parang, wow, limot mo bigla lahat yung hirap na yun. Diba? Bigla mong limot lahat yun. Palagay ko si Cha Sasun, yung 949 times, limot niya na yun. Alam niyo ba nangyari kay Cha Sasun? Para lang maintindihan niyo. Dahil sa kanyang pagpupursige, ginawa siyang national hero. Hindi lang yun. Nakatanggap siya ng Kia Soul na sasakyan. Kia Soul? Soul, yan. Tama ba yun? Ayun. Nakatanggap siya ng ganon dahil lamang sa kanyang pagpupursige. Grabe, no? Lahat ng 949, nalimot niya na yun. Ang nakita niya, kotse, bago. Di ba? Ang nakita niya, pasado ako. May driver's license ako. Tama? Kaya yung pain na yan, wala yan pag nakita mo na yung mangyayari. Di ba? Ang sarap ng sinasabi. Pagkasabi ng Lord, tingnan nyo ha, kahit tayo, minsan na-frustrate tayo, Christian ba talaga ako? Parang lagi na lang ako nagkakamali. Huwag kang sumuko. Bangon ka ulit. Bangon ka ulit. Huwag mo isipin na, wala na, galit na siguro si God sa akin. Hindi. Hanggat may hininga ka, hindi ka sinusuko ng Diyos. Diba? Bumangon ka ulit. Bumangon ka. Tingnan mo sabi ng Panginoon Diyos. And this whom He predestined, yung mga kanyang hinirang at pinili, sabi niya, tinatawag niya. At yung kanyang tinawag, pinawawalan niya ng sala. At yung kanyang pinawalan ng sala, siya ay mag-glorify. What then shall we say to these things? If God is for us, who is against us? Minsan, iniisip natin,
Hindi, kaatin ko lang ng service eh. Karinig ko, pastor, wag ka magagalit. Pagtayo ko pa lang, galit na naman ako doon sa katabi ko. Nung di ka ko mapatid. Nung isang ganun kaagad. Tapos bigla, ay, naku, hindi, patawarin niyo ako, Panginoon Diyos. Nangyayari po sa atin yan eh. I'm not giving you an excuse, but I'm telling you this. What God has started, He will surely perfect it. Nagkakadinhan tayo. Kaya kung sa titingin ka sa salamin, parang, totoo ba akong Christian? Bangon ka. Huwag kang mananatili doon. Pag nanatili ka doon, it only means na hindi ka talaga dyan. Naintindihan natin. But let's continue. Ito yung sabi ng Lord, you will be glorified. Kaya titingnan natin ngayon sa bahagi ng pahayag ni John. Di ba, nakita natin kay Paul. Nakita natin yung kay Daniel. Ngayon naman, nakita natin kay Jesus. Ngayon kay Paul, kay John. At ito po ang nangyari. Itong aklat ng Revelation or pahayag sa Tagalog, yung iba nagsasabi dapat Apocalypse ang tawagin natin. Bagamat ibang translation Apocalypse ang ginagamit, ako personally hindi ko siya magamit as Apocalypse kundi pahayag. Kasi hindi buong liham na yan o buong propesiya na yan ay apocalyptic in nature o in genre. Mayroong mga bahagi lamang na apocalyptic. Nung kumbaga, mahirap unawain. Mahirap kung sa panahon natin sapagkat yung pagkakasulat niyan, minsan yung mga figures of speech na ginagamit ay common sa kanila. Maaring hindi common sa atin ngayon. Sample lang, para magkaintindihan tayo ng konti. Halimbawa, magkikwento ko lang na dati nagbabiyahe ako sa Highway 54, tumatawid ako ng New York. Sa marami sa inyo, hindi nyo na maintindihan yon. Kasi ang alam nyo na, EDSA. At sa New York, hindi ka na makakatawid dahil sarado na yon, yung EDSA. Wala nang tawiran doon. Tama? Andiyan pa ba kayo? Ngayon pa lang, hindi nyo na naiintindihan sinasabi ko eh. Di ba? Nakuha ninyo? Kung yung mga ako naman, kaya ko naman alam yun kasi nagpapasada nga ako dati. Di ba? So alam ko yung dinadaanan namin ganoon. Kaya nga nung minsan nagbiro ako kasi late ako sa aking appointment. Sabi ko, pasensya na po kayo na late po ako. Kasi dumaan pa ako ng Detroit, tapos dumaan pa ako ng New York. No? Nung ikaw ay taga-Amerika, ha? Ang layo naman pinanggalingan mo. Pero Cubao lang lahat yun. Nakuha? So, sa konteksto ng paggamit ng mga salita, maaaring hindi mo ba iintindihan kasi iba yung panahon nila eh. Kaya halukayin pa natin yan. This was not really written to the scholars para sila na makakaintindi. No. This was written to the ordinary Christians at that time, which they can easily understand. Nagkakaintindihan tayo. Kaya naman, sabi ng Panginoon Diyos, tinan nyo, ang pahayag ni Jesucristo na binigay ng Diyos sa Kanya para ipakita sa Kanyang mga tagapaglingkod, referring to John. Sa mga bagay na mangyayari sa kinabukasan, sabi niya, at ipinadala niya ito, kinommunicate ito sa mamamagitan ng kanyang anghel. Di ba? Sa kanyang bondservant, look at the words, bondservant, John. Pinakita ito kay John. Now, sa verse 2, pinakilala ni John kung sino siya. Then verse 3, anong saya, sabi niya. Ang mga makababasa nito, makaririnig ng mga salita ng propesiya na ito, at susunod sa mga nakarusulat dito, sabi niya, sapagkat ang panahon ay malapit na. You see, hindi lang sapat na basahin. Yung iba, pag binabasa yung Revelation, takot. Bakit ka natatakot? Pagpapahalayan sa atin. Yung iba naman, pag narinig na, end time pag-uusapan? Ayoko niyan. Hindi dapat ka pasaya tayo eh. Ano pa sabi niya? Lalo na, susunod tayo sa mga sinasabi tungkol doon. Kasi kahit anong alam natin, kung hindi naman tayo susunod, parang sinasabi mo na hindi totoo yan. Okay ba yan? Kaya susundin natin ano sinasabi ng Panginoon Diyos. Now, tingnan niyo po. Ano sinasabi ng Panginoon Diyos? Let's go to verse 19. Para na maintindihan ninyo, yung ano yung templang pahayag. Obviously, hindi natin aaralin yan ng chapter 1 hanggang 22 na sunod-sunod kasi mahaba yan. Baka hindi na tayo matapos. No, dito tayo, simulan natin na summary. Therefore, isulat mga bagay na ito, yung mga nakita mo, yung mga nakikita, yung nangyayari na, at mga mangyayari pa. Okay? Ulitin ko may mga bagay na nangyari na doon sa mga mangyayari pa sa panahon ni John. Naunawang. So, ganyan ang ating basa. So, tingnan natin to. Binigyan niya ng good news sila. Sabi niya, kasi para maintindihan ninyo, yung mga Christians during that time, kawawa. Pinapapatay sila, pinakakain sila sa leon. Dinalagay sila sa, kung napanood yung Gladiator,
lalagay sila doon para pagtawanan, paglaruan, patayin ng mga kawal, tapos talagang papakain sa leon. Kawawa ang mga Christians noon. Sinusunog sa plaza, kinukuha yung mga ari-arian, kaya yung pera na sa bangko nawawala. Kaya sobrang kawawang-kawawa sila. Tayo nga, minsan pipila lang tayo para ilakad lang yung papeles natin. Galit na tayo Gadaan na tayo sa kasalanan para lang mapadali tayo. Pero sa Panginoon, sa kalanoon, kawawa talaga sila. Hindi sila basta makabili ng pagkain dahil Christian sila. Kaya kung sinasabi natin pinahirapan dahil Christian tayo, malayong-malayo pa tayo. Malayo. Ang tagal ng service, malayo pa tayo. Iba, nag-extend lang tayo ng 30 minutes. Ang tagal-tagal naman. Ano ka ba kung manood ka ng sining? Tagal-tagal Doon, hindi mo napansin. Kala mo short reels lang yan. Pero ang tagal-tagal mo na nakaupo, nakakapanood ng short reels. Habang nagpipreach ako, hindi ka patapos. Naku, ano yung sabihin? Nasabihin, api-api na tayo, kawawa. Malayo pa tayo. Kaya naman sabi ni John, padala mo to sa aking mga mahal. Ganun mo maintindihan si Jesus mapagmalasakit niya. Sabihin mo to sa kanila. Huwag silang matakot. Malapit na ipapakita ko sa inyo, may palatuntunan ko. Ipapaunawa ko sa inyo mga magaganap. Para huwag kayong matuwa kayo, masiyahan kayo dahil bagamat masakit yung pinagdadaanan ninyo, pagkatapos ang lahat ng ito, I'm telling you, it is a glorious future. Nagkakaintindihan? Lahat ng pinagdadaanan natin, wala kang pera, itong nakatanggap ka ng regalo sa Pasko, parang kukonti, kumpara sa iba, nainggit ka, dami yun sa kanya, sa akin, ang konti lang. Di ba? Sabi mo, kawawa naman ako, wala yan. Ang liit yan. Sa glorious future na binahanda ng Diyos sa iyo. Nag-exchange gift kayo, sabi 500, tapos 450 lang iyo. Huwag mo intindihan, sinama niya yung delivery cost. Wala yan, maliit lang yan. Natatraffic ako, grabing traffic, ang hirap-hirap. Naku, magpasalamat ka na traffic ka. Yung iba naglalakad, walang sasakyan, walang panggas. Pero wala yan, sila pinuputulan ng paa. Pag hindi na tatanggihan si Jesus, puputulan sila ng paa, pupugutan sila ng ulo. Malayo yan. Walang kwenta yung pinagdadaanan natin. Naintindihan po? Iniwan ka ng asawa mo dahil Christian ka? Wala yan. Sila iniiwan ng pamilya at iba pa, pinapatay sila ng sarili ng pamilya. Naunawaan na natin. Yan ang dahilan kung bakit sinulat ito ng Panginoon Diyos sa kanila. Para sabihin ng Panginoon sa kanila, mahal ko kayo, hindi ko kayo nakakalimutan. At ngayon, pinararating sa atin ng Diyos ito dahil gusto sabihin ng Panginoon Jesucristo, mahal ka niya at hindi ka niya nakakalimutan. He wants you to understand that there is a glorious future for you. Pakisabi sa katabi mo, may glorious future para sa iyo. Di ba? Yun ay kung kay Jesus ka Kaya ito ang summary lang ng Revelation, hindi natin iisa-isahin. Yung chapter 1, ito yung ano yung nakikita mo ngayon. Yung chapter 2, ito yung kaganapan ngayon. Chapter 2 and 3 sa church ng Panginoon Diyos. At chapters 4-18 sa panahon ni John, future. At iba dito, future pa rin sa atin. At siyempre, sa chapter 19-22, ito na yung final na pagbabalik ni Jesus Christ. Now, sa marami, sa ibang mga, kasi ganito yan, gusto ko lang maintindihan nyo mabuti. Sa eschatology, maraming pananaw. Mayroong tinatawag na amillennial. Ito yung pinaniniwalaan ng mga unang Christians. Bakit? Yung amillennial, lahat ng ito symbolical. Nangyayari ito sa kanila at nangyayari sa kasalukuyan at mangyayari pa lang. Ngayon, yung pagdating ni Jesus, sabay yan yung parang judgment na kaagad. Symbolical lahat yan. Yun yung pinaniniwalaan. Dumating ang bagong scholarship na tinatawag, dumating yung tinatawag lang dispensationalism. Dumating yan, kaya nagkaroon ng tinatawag na premillennial understanding ng eschatology. Yung premillennial, darating si Jesus Christ, kukunin niya yung kanyang mga tao before the 1,000 years na pamumuno ni Jesus Christ kasama ang mga Christians dito sa mundo. Naunawaan niyo po. Ngayon, nahahati na naman ulit sa maraming paniniwala. May tinatawag na pre-tribulation. Bago magkaroon ng matinding tribulation, yung great tribulation tinatawag, kukunin na muna yung church. Yung iba naman, sa gitna. Yung iba naman, sa dulo. Nagkakadinihan. Pero kahit ano't ano man, ang tiyak ako, babalik si Jesus, dumaan man tayo sa pagsubok o hindi, ang mahalaga,
alam natin that we have a glorious future. Are you following? Okay tayo ha? Ay, sinong tama? Huwag kayong mag-alala kasi dahil ito ay subject to interpretation dahil future, huwag tayo maging dogmatic dyan. Hindi ka naman mapupunta sa impyerno dahil hindi mo naintindihan maayos. Okay? Mapupunta sa impyerno kung hindi mo naintindihan si Jesus Christ. Kung wala kang ugnayan sa Kanya. Nagkakaintindihan. Okay tayo ha? At yun ang gusto natin makita. Okay, so dito tayo. Halimbawa, itong mga 7 seals, 7 trumpets, 7 bowls. Ito ay paghahatol ng Diyos sa mundo para ipaghiganti rin ang mga kanyang mga anak. Kaya mapapansin nyo, minsan damay rin yung mga iba. Diba? Kaya sample lang. Walang makapagbukas niyan. Nung nasa langit, sa chapter 4, walang makapagbukas. Maliban na lang yung Lamb of God, referring to Jesus Christ, who died and rose again from the dead. Siya lang ang pwedeng maghusga sa tao. Kaya ano yung mga 7 seals na yan? Mabilisan lang ha, para maintindihan lang natin. Sa first seal, may darating na antikristo. At second war, diyan makita mo na yung mga digmaan, famine, death, tapos slain because of their faith. Siyempre, mga martyrs, na dumaan sa persecution, cosmic disturbance like earthquake, sun, moon darkened, star fell, island, mountain moved, the day of their wrath has come. And seventh seal, na meron naman makikita sa langit, sa worship ng Panginoon Diyos, then meron na susunod na trumpet judgment, tinatawag, doon sa seventh seal. Parang magkapatong. Yung ika-7, bigla meron na susunod ka agad. Okay? Kung post-trib yan, dito, yung last trumpet, we will be changed, ganyan. Pero kung pre-trib yan, dito pa lang, bago dumating to, nakuha na tayo. Naintindihan nyo? Pag hindi nyo naintindihan, huwag kayong magkalala. Pagkasama kayo dito, yari kayo, wala nang problema. Mahalaga, naintindihan natin, para alam natin paano tayo makakapagtagumpay. Okay? Sunod, yung first trumpet, hail, fire, blood, burn, ayun na, may trumpet na. Tapos, a third sea turns to blood, killing, ocean life. Grabe. So, hindi pa nangyayari, di ba? Third trumpet, a blazing star poisons the third west, first water. Fourth trumpet, a third, sun, moon, and stars darken. Fifth trumpet, demonic scorpions torment the unsealed. Sixth trumpet, 4 angels release a demonic army that kills a third humanity. Grabe no, paubos yung tao. Yan. Seventh trumpet, proclamation of God's eternal reign. Now, the kingdom of the world has become the kingdom of our Lord of Jesus Christ, and He will reign forever and ever. Yan, dun sa seventh trumpet, ulitin ka, meron pa ulit kasunod yan. Ayan na naman. Bowl naman. Bubuhos naman yan. So, painful sores afflict those with mark of the beast and who worship its image. Now, kung mapapansin nyo, may mark of the beast. Hindi natin alam kung anong klaseng mark. Kasabi lang, 666 yung interpretation. Marami hindi natin alam. Pero one thing nakita nyo, para tayo binigyan ng preview. Yung bago ka makapamili, titingnan mo na dito, tsaka dito. Nakita nyo, parang nabigyan tayo ng preview, di ba? Naranasan nyo ba yan? Nung pandemic. Checkin muna yung temperature mo. May bakuna ka, hindi ka makapamili, wala. Naalala nyo? Yung preview pa lang yon, hindi pa yun yung actual. At least alam mo na, pwede pala. Naunawan. Parang natulala na kayo So, balik tayo. So, hindi yung pinag-usapan yung bakuna. Bakuna ka, lagot ka. Walang ganon. Hindi yun. Okay? Second bowl, the sea turns entirely blood, killing all sea life. Third bowl, rivers. Parang umulit na naman, Parang walang tigil. Kaya yan yung mga mangyayari. Now, kaya, kung mangyari man yan sa panahon natin at makakaranas din tayong ganyan, paano na tayo? Kala ko ba glorious future? Yes, para sa mundo yan. Para sa atin, itong ating inaabangan. Jesus will reign as King of Kings. Isipin mo kung yung tatay mo mananalo sa eleksyon. Hello? At yung tatay natin ang hari ng mga hari. Hindi tapos lahat ang kalaban natin. Yung kung inaapi-api ka dyan sa eskwela, ikaw wala kang alam Tapos, ubra na kayo Tapos dumating yung tatay mo, hari ng mga hari, tapos yan. Lahat yung mga nangiinsulto sa'yo, tapos. Inaapi ka sa opisina, biglang dumating tatay mo, may-ari ng kumpanya. Di ba? Yung mga drama ng Chinese ngayon, napansin nyo? Na parang inaapi-api, tapos biglang dumating, di mo ko lala. Yan yung kwento, biglang darating yung may-ari, tapos sila lahat, yung namamahala, tanggal,
Di ba? Birang, wow, God, totoo ba to? Dan hindi lang yun. Babaguhin niya ang lahat ng bagay. Yung ba, naiinis ka sa mga nakikita mo, babaguhin ng Lord yan. Minsan nga, pagtingin mo pa lang sa salamin, naiinis ka na eh. Babaguhin din ni Lord yan. Mawawala na yan, tigyawat na yan. Promise, kasi wala nang sakit eh. Di ba? Yung iniisip mo, grabe, ang dami ko ng pilegis, ang dami ko ng linya. Relax ka lang, doon walang linya yan. Babaguhin ang lahat yan ng Lord. Ay, grabe, ang dami ko ng puting buhok. Wala ka ng buhok doon. Hindi, joke lang. Hindi, joke lang. Babaguhin na lahat ng Diyos. Wala ka na dapat alalahanin. Di ba? Naintindihan natin? Parang malungkot kayo. Hindi ba kayo natutuwa na, wow, He will renew everything. At ito pa, may reward pa. Ang sarapatan ng feeling ng may reward. Di ba? Naranasan niyo na bang makatanggap ng mga awards? Ito lang, bibigyan ko ng sample. Nung minsan lumaban ako sa paligsahan, di tinatawag na yung third prize, tinawag. Second prize, tinawag. Sabi ko, buti pa sila, panalo. Kakatuwa naman. Kasi ikaw malungkot ka na kasi, siyempre, hindi natatawag pangalan mo eh. First prize. Biglang tinawag yung pangalan mo. The champion. Rita Saking Jr. Para kang, ako! Diba? Bigla ka mapapasigaw, ako ang nagwagi! Diba? Bigla mapapasigaw ka eh. Bakit? Ang sarap patang matawag na natatagumpay. O, di ba? Kayo ba, hindi kayo natutuwa pag kayo tinawag? Di ba? Ang sarap patang ng pakiramdam na pag tinawag ka. Di ba, pag graduation na, parang feeling mo, wow. Di ba, pinawag yung pangalan mo, Renato cum laude! Di ba? Sa sobrang tuwa niya, nadapa. Naintindihan niyo ibig sabihin? Para ang sarap ata ng ang pinakamasaya, alam mo sino? Yung tatay natin. Yun na natutuwa. Anak ko! Oh, imagine the joy of our Father receiving those awards because of Him. Naintindihan niyo? Okay, yan eh. Ano pa lang naman? No, let's talk about Jesus will reign. Bakit siya magre-reign? Kasi siya nga ang hari ng mga hari. And Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn of the dead, and the ruler of the kings of the earth. Pag sinabi mo firstborn of the dead, siya yung kauna-unahang nabuhay magmuli sa mga namatay. He overcame death. Sabi niya, to Him who loves us and released us from our sins by His blood. Diba? Kasi yung sin na yan ang magdadala sa atin sa judgment. Kaya sabi niya, nirelease tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang dugo. And He has made us to be what? A kingdom. Kingdom, priest to His God. Biruin niyo, pinili tayo ng Diyos para maging saserdote niya. Amazing. Tapos sabi niya, to Him be the glory and dominion forever and ever. Amen. Lahat ng papuri sa Panginoong Diyos. Now, tingnan niyo pa ang sinabi niya. Behold, He is coming with the clouds. And every eye will see Him, even those who pierced Him. Lahat ng mga even nagano sa Kanya, they will also be resurrected. Then they will also see the very Jesus whom they pierced. And sabi niya, and all the tribes of the earth will mourn over Him. So it is to be. Amen. Hallelujah. I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, who is and was and who is to come, the Almighty. Ako na yung simula at huli. Sino to? The very God of the Old Testament. And He's the very God who came. Would you believe, biro nyo yung Jesus who came here on the first Christmas day. Although hindi to tiyak ng December 25. Yung sineselebrate natin yung una niyang pagdating. Kung alam lang natin, wow, Lord, totoo ka for about 4,000 years. Ginawa mo to. Alam ko, as you have promised from the Old Testament, which is more than many times more na inulit-ulit na babalik sa ulit. Siguradong tutuparin niya yon and He will be coming back again. Kung mayroong celebration ng Christmas, mas matinding celebration to. Nagkakaintindihan? Kasi ito forever na. Ito, tingnan nyo. Then, when I saw Him, mismo si John when he saw Jesus, parang akala natin magaan siya, kawawa siya, nagbubugbog. This time, hindi na. I fell at His feet like a dead man. And He placed His right hand on me. Kung meron kang makikitang sobrang tayog at makapangyarihan na mahihimatay ka, anong klaseng tao to? Now, sa atin, hindi natin ma-imagine kasi hindi pa naman tayo nakakita ng tao na, nahimatay ka na bigla.
Meron bang nakaranas ng ganyan? Nakakita lang ng kanyang sobrang sikat na artistang hinahangaan niya, tapos nakita niya nahimatay? O nahimatay nung naghikab? Sabi niya, hi! Nahimatay. Masama hininga nun. Ito, wala pa tayong ganong karanasan. Pero for us to see someone na mahihimatay ka at mawawalan ka ng lakas, there is something about that person na beyond our explanation. Are you following me? Anong ginawa niya? Sabi niya, huwag ka matakot. Sobrang takot na himatay. Sabi niya, huwag takot. I am the first and the last. Sino to? Sabi niya, the living one. I was dead, and behold, I am alive forevermore. O sino yan? Si Jesus. And I have the keys of death and of Hades. Sabi niya, ako may hawak ng buhay ng tao. Kaya wag nating biru-biruin ang ating ugnayan kay Jesus Christ. If you are calling Him your Lord, don't ever think na, dahil Lord ko siya, mabait siya, I can do anything I want. Ano ka ba? Sinabi mo ang Lord, you will only do what He wants. Tama ba? Maraming tao ngayon, mga Christians, pinadala ko kanina ng video ng isang pastor. Lalaking tao na ano-anong suot sa mukha. At pinagmamalaki niya na siya'y malayang gawin ang ganyang gusto dahil punong-puno ng biyaya ang Panginoong Diyos. Sabi ko, nakakadiri naman. Parang wala silang galang sa kakabanalan ng Panginoong Diyos. Are you following? Ang dami ngayon nagtuturo na parang you can do anything you want. You can use a prostitute if you want because the grace of God will cover all your sins. What? The reason why He came to deal with sin. He came to destroy sin. Kaya nga tayo nakipag-ayos sa Diyos kasi ayaw natin yun. Kaya gusto natin makipag-ayos sa Diyos at ayoko nang ulitin pa yun. Kung sakali man maulit ako, hingi agad ako ng tawad dahil ayoko dumating ang panahon na wala na akong pag-asa. Are you following? Kaya maraming nagtuturo hindi lang naintindihan. Naintindihan mo ba talaga yung kabanalan ng Diyos na ito? Yung kadakilaan ng Panginoong ito? Huwag natin biruin ang bagay ng Diyos. Now, look at this. Then I looked, and I heard the voice of many angels. Look at how great He is. And around the throne and the living creatures and the elders and the numbers of them was myriads of myriads and thousands of thousands, saying with a loud voice, worthy is the Lamb who was slain to receive power, riches, wisdom, might, and honor, glory, and blessing. Pagpuri pa lang nila sa Panginoon Diyos. Wow, you are worthy of all praise. Talaga, kung naalala nyo when the angels were shouting, holy, holy, they were covering their faces, they're covering their feet. Ganon kabanal na parang, wow, hindi ko ito pwedeng maliwalain. Pero sa atin, itong simpleng pagkanta lang sa Diyos, minsan parang binabaliwala pa natin. Ano pa yan ha? Pinasabi natin, we honor Him. Di ba? Praise the Father, praise the Son. Di ba? One. Ano ba sinasamba mo? Kape? Na parang maghikab ka sa 3-in-1? Di ba? Hindi naman siya kape. Imagine He is worthy to be praised. All glory and honor belong to Him. Na minsan nagpipray ako, sabi ko, Lord, nagpipray ako, nakataas pa akong ganyan sa buwan. Sabi niya, is that the way you talk to me? Lord, sorry po. Di ba tatay kita? Oo, but I'm still your God. Lord ako, bakit? Diyos ko siya. Banal siya. Karapat-dapat siyang sambahin. Nagkakaunawaan? Kahit sa ating mga ginagawa, in everything that we do, just imagine that we're serving the King of Kings. When we are in our work, we do it with our best because our King of Kings is there, watching us in everything that we're doing. Hindi para pagalitan tayo, kundi just to show us that I'm in love with you. I notice everything that you do. At ikaw naman, kung in love ka kay Jesus, Lord, I will give my best for you. I will give my best. Alam ko nandyan ka. I will make sure that you will be pleased in everything that I do. Amen po? Hello? Andyan pa kayo? Kaya hindi natin, kaya dito niya, tingnan niyo pa pagdating sa 7. And after these things I look and behold, a great multitude which no one could count,
from every nation and all tribes and pledges and tongues standing before the throne and before the Lamb, clothed with white robes, and palm branches were in their hands. Grabe! Ang sarap isipin, no? If we are doing our work, sharing the gospel to our fellow Filipinos, magugulat tayo pagdating sa langit, may kumakantang, dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Kababayan ko yun, ha? Tagalog ang awitin niya. Di ba? Alam nga, pagdating sa langit, puro English na nagsasalta, sila lang naligtas. At yung mga Tagalog na sa impyerno. Gawin natin trabaho natin. Ako, ibanag po ako talaga. Nakarinig lang ako na ibanag doon sa MMRC. Papatingin ako agad eh. Tagalog pa lang siya, sabi niya. Pero tonong ibanag na. Sabi ko, taga-Tugigraw ba kayo? Opo, taga-Tugigraw. Nagsalta na kami sa salta namin. Siyempre, ang saya-saya ko marinig ng mga kababayan, di ba? Imagine sa langit, oh, bilang dami-dami, tas ang daming Pilipino nagpupuri sa Panginoon Diyos sa Tagalog. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Di ba? Ang sarap nun. Alam lang ng give thanks with a grateful heart. Walang masamang mag-Ingles. Pero lahi nila rin yun, tayo rin. Magdala rin tayo ng maraming kaluluwa sa Panginoon Diyos. Di ba? Kaya sabi niya, and they cry out with a loud voice saying, salvation to our God who sits on the throne into the Lamb. And all the angels were standing around the throne and worship God saying, Amen, hallelujah. Blessings and glory and wisdom and thanksgiving and honor and power and might be to our God forever and ever. Amen. Yan ang ating Panginoon. Yan ang ating sinasamba. Kaya, kahit man sabi niya, and I said to me, my Lord, you know, and he said to me, these are the ones who come out of the great tribulation. Yang multitudes na yan, yeah, they suffered in your name. They suffered because they believe in you. They suffered because they walk in righteousness. And Lord, now that these people who were suffering are now rejoicing in the presence of their God. And they have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Nakakita na kayo ng hinugasan ng dugo na naging puti. Ang hirap isipin, no? White robes, ang dugo pula. Parang sinasabi ito, this purifies us. And sabi gano'n, for this reason they are before the throne of God and they serve Him day and night in His temple. And He who sits on the throne will spread His tabernacle over them. Ano sinasabi niya? Niyayakap sila lahat ng Diyos. Niyayapos silang lahat. Ang sarap. Parang wow. Ngayon, sabi ni Jesus, babalik na ako. Babalik ako. Kaya sabi niya, kaya in-envelope niya yung revelation ng chapter 1, He's coming with the clouds, and sa chapter 22, sabi niya, behold, I am coming quickly, my reward is with me. Nakuha niyo? So, anong gagawin ni God pagdating niya? Ito gagawin ni Jesus. And I saw heaven open, and behold, a white horse. And he who sat on it is called Faithful and True. Ito yung totoong white horse. Ito na yung victory. And righteous he judges and wages war. He is clothed with a robe dipped in blood, and his name is called the Word of God. Naalala niyo si Word of God? John chapter 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Naalala niyo? And He became human. And He dwelt among us. Di ba? Sa twin, si Jesus Christ yan. Now let's continue. And the armies which are in heaven, clothed in fine linen, white and clean, were following Him on white horses. From His mouth comes a sharp sword. Can you imagine, ha? Nai-imagine, parang ang talas sa sword na yan. Sabi niya, so that with it He may strike down the nations and He will rule them with a rod of iron. Lahat yan maniniklod sa Panginoon Kristo. Every nation. Wala yan. Kung buhay pa si Putin by that time, pati si Putin kasama. Kasama si Trump. Kasama lahat ng mga nag-ahari to submit and to bow down before the king. And they will be ruled with a rod of iron. In this time, hindi na yung meek na hari, dito yung judge na hari. Are you following? And He will rule them. And on His robe and on His thigh, He has name written King of Kings and Lord of Lords. Wala nang magmamalaki. Pati kung buhay pa si Kim Jong-un yan, kasama yan. Diba? Naintindihan nyo? Kung buhay pa siya by that time, kasama yan, kaya wala nang magmamalaki. Kahit si Jiang Zemin, wala ran. Kasama yan. Naintindihan nyo? Walang magmamalaki. Kahit yung Vice President natin, luluhod yan kung buhay pa sila pagdating ni Jesus Christ. Are you following? Walang matapang dyan. Walang matapang. Lahat luluhod sa Panginoon Kristo because He is the King of Kings and the Lord of Lords. Inaapi ka? Sino nang-aapi sa'yo? Tatay mo, King of Kings, Lord of Lords. Yung tatay ko po, ginugulpi ako. Kung hindi yan magre-repent, tanda mo,
sabit siya dito kay King of Kings dahil ito ang totoo mong tatay. Are you following? Hello? O, tuloy tayo. Then I saw an angel coming down from heaven, holding the key of the abyss, a great chain in his hand, and he laid hold of the dragon, the serpent of old, who is the devil and Satan, and bound him for 1,000 years. Kahit si Satan, walang magagawa sa kanya. Yung bisan, parang sabihin, Lord, talo na naman ako, wala akong kalaban-laban. Kasi nakakalimutan mo kung sino yung Diyos mo eh. Mas makapangyarihan siya kaysa diyan. Di ba? Well, kinakatakutan mo sa demonyo yan. Iba, pag mayroong na inaalihan ng demonyo doon, nagwawala. Tatakot na. Ano ka ba? Greater is He who is in me than he who is in the world. Are you following? Iba natatakot. Dagalang, kinakatakutan pa. Ano dagalang? Kunin mo at kagatin mo. Walang magagawa yan. Di ba? Walang magagawa yan. Dagalang yan eh. Ngayon ba takot na takot? Meron lang dumano. Ay, kumakaluskos. Anino lang yun. Ano ka ba? Parang nakalimutan ba kung sino si God? Now, listen to this. Ito na. Anong gagawin ni God pagdating niya? Tingnan nyo. And they came up on the broad plain on the earth and surrounded the camp of the saints and beloved city. Fire came down from heaven and devoured them. Sinunog sila lahat. And the devil, who deceived them, was thrown into the lake of fire. Wala siyang magagawa, sisi. Kaya hindi siya ang hari ng impyerno. Siya ay itatapon doon. Naintindihan? And brimstone, where the beast and the false prophets are also. And they will be tormented day and night forever and ever. Walang di mo 24/7 ha? Walang tigil yun. Na-imagine nyo ba yun? Forever and ever. Eternity yung pinag-uusapan. Hindi ito 10 araw, hindi ito 100 taon, hindi 200 taon. Kahit mamayani ka ng 100 taon sa mundo na to, wala yan. Walang kusing yan sa eternity. Naunawaan? Kaya yung mga masters, listen to this, kung kayo'y master sa trabaho, sa kumpanya, huwag kayong siga. Huwag kayong, trabaho mo. Lason to! Huwag kang siga. Kasi paano kung anak ng Diyos yan, yari ka. Pananagutan mo yan. Kayo namang mga nagtatrabaho, yung amo nyo, hindi yan ang amo nyo, si Jesus. Pag ninakawan mo yan, ninanakawan mo si Lord. Lagot ka din. Kaya huwag natin binibiro yung mga ganyang bagay kasi we need to understand we're doing this all for Him. Kasi ganito, tinyo ha, akala nyo ba si Satan lang, kasama yung beast, at yung mga false prophets? Kaya yung mga false prophets, tatapang pa minsan eh. Parang, huwag relax ka. Lahat naman tayo uhusgahan. Now, tinan nyo ha, and then I saw a great white throne, and Him who sat upon it, and whose presence earth and heaven fled away, and no place was found for them. Then I saw the dead, the great and the small, dakila at mahindi. Kami niya, nakita ko, lahat ng namatay kasama, standing before the throne, and the books were open. And another book, isa lang ha, was open, which is the book of life. And the dead were judged from the things which were written in the books, according to their deeds. Naku po. Alam pala lahat ng pinaggagawa natin. Nakasulat sa books of deeds. Ginawa niya, Lord, nagsisimba ako palagi. Alam ko. Ano ginawa mo, nagsisimba ka? Tingin ka ng tingin sa legs ng iba. Ayan, nakita mo. Ang problema, ang takot ko dito, baka yung book na gagamitin ni Lord, MacBook. May projector pa. Ting! Nakikita mo yan? Natutulog ka? Naku, patay tayo dyan! Wala tayong lusot! Di ba? O yan. Tapos ito, tignan nyo. Then death and Hades. Remember, sa Luke 19 at Luke 16, naalala nyo, may Hades. Pag namatay, automatic, dinadala sa Hades. Yung iba naman, dinadala sa kay Abraham's bosom. Ito na. Death and Hades were thrown into the lake of fire. This is the second death. The lake of fire. Kasi yung first, nandun ka lang sa Hades. Sinusunog ka na nun pag hindi ka nasa Hades ka. Pero, this time, itatapon ka na sa lawa ng apoy. And if anyone's name was not found written in the book of life, isang aklat lang yun, he was thrown into the lake of fire. No, mayroong pag-asa. Hindi ka i-judge based on the book of deeds kung ang pangalan mo nasa book of life. Diba? Kung nasa book of life ka, yes, praise God. But how would I know? How would I know that I would be in the book of life? Naalala niyo sabi ni Abraham doon sa mayamang lalaki, the rich man? Sabi niya, if they do not believe in the writings of Moses and of the prophets, they will not be saved. They will not also believe in someone who rose again from the dead. Naalala niyo yun?
sinasabi ni Abraham doon. Sa mga Hudyo, alam nila ibig sabihin ng writings of Moses and of the prophets. Tignan nyo, sa John 1:45, for example, Philip found Nathanael and said to him, "We have found him, of whom Moses in the law and also the prophets wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph." Maliwanag sa kanila that unless they believe in Jesus Christ, that Moses wrote about and the prophets wrote about, they will not be saved. Kaya sabi ni Jesus sa John, "Truly, truly, I say to you, he who hears my word and believes him who sent me," referring to God the Father. Kaya hindi mo pwedeng si Jesus, triune God eh. May Trinity. And believes in him has eternal life. And does not come into judgment. Hindi ka na mahahatulan. And but has passed out of death into life. Hindi ka na itatapon sa lawa ng apoy. So in other words, para ikaw ay mailagay doon, maisulat yung pangalan mo sa Book of Life, ano ka lang? You need to trust in God and believe in Jesus Christ whom He has sent. Pag sinabi mong believe in Jesus Christ, hindi, naniniwala ako. Hindi. Because I believe in you that you are God, I will follow you. Yun ang totoong belief. Yun ang sasabi ni Paul, I believe, therefore I speak. Tama ba? Andiyan pa kayo? Ang ganda ng pananampalataya. Relax. Ito yung hamon ng Diyos sa atin eh. Kasi parang, wow. Now, tingnan niyo po. Kaya sabi ni Paul, tingnan niyo kung alam natin na ligtas na tayo, Christian tayo, wala nang room for bitterness. Wala nang room for vengeance. Wala na. Tingnan niyo. Sabi ng Lord, kasi si Lord din maggaganti para sa atin eh, tama ba? Sabi niya, never take your own revenge, beloved, but leave room for the wrath of God, for it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. So, kasi si Lord naman maghuhusga sa kanila eh. Kumbaga ngayon, parang panalo sila ngayon, natutuwa sila. Huwag kang mag-alala, may araw din yan. Sa katunayan, maawa pa nga tayo sa kanila. Pag-pray pa rin natin silang ma-realize sila na maikli lang yung panahon ng mamamayani ng kasamaan. After one, judge din sila. Kaya tayo, taawa tayo. Kaya sabi ng Lord, ganun pa man, dahil ikaw Christian ka, ano gagawin mo? Pag yung kaaway mo, yung aaway sa'yo, gutom, pakainin mo. Huwag mong batuhin ng tinapay. Kasi pag binato mo ng tinapay, galit ka pa rin. Di ba? Binato ka ng bato, huwag kang tinapay, binato mo rin. Galit ka pa rin nun. Di ba? Ang masama, hindi mo inalis sa garapon. Di pareho lang. Nakuha nyo, sabi ng Lord, hindi ganon. Pakainin mo. At kung uhaw, painumin mo. Huwag mo lagyan ng chlorine. Ng yung cyanide. Painumin talaga. Di ba? Sa totoo lang. Di ba narasaktan tayo sa maraming pagkakataon? Minsan gusto natin gantihan. Gusto natin i-text na pabalik. Makapal ang mukha mo. Huwag na. Wala naman talab yan eh. Makapal naman ang mukha niyan eh. Huwag mo nang patulan. Sa atin, kaawaan na lang natin. Yung asawa ko, nandadayan, ng bababae. Saan ka galing? Ha? Huwag na. Ang mahalaga, hindi ikaw ang nanlalalaki. Kung siya ang bababae, ibigay mo na yan sa Diyos. May araw din yan. Sana nga magsisi. Kasi kawawa siya. Forever is not a joke. Pero sana magsisi. At kung sakali naman magsisi, huwag ka naman, ay nagsisi, unfair. Huwag ganun. Lahat tayo makasalanan. Lahat tayo makasalanan. Kaya tayo kailangan ng awa ng Diyos. Are you following? Kaya nga natin ginagawa ng mabuti para mapanalunan natin sila sa Panginoon Diyos. Kaya tingnan yung word do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Diba? Pag gumanti ka at pinatulan mo, na-overcome ka na ng evil. Evil ka na rin. Sayang naman. Diba? Sa sasakyan, alam nyo, maraming beses na akong gusto humabot. Diba? Overcome evil with good. Oo nga, Lord. Minsan gusto mo, sobra na kayo. Overcome evil with good. Nakuha niyo po. Minsan sa maraming pagkakataon, yes, minsan nagagawa mo, na-overcome ka ng evil eh. Di balik ka na sa Lord, hindi ka ng tawad. Sa susunod, alam mo na. Sa bahay, galit ka sa kapatid mo, ba't mo sinot yung damit ko? Damit lang yan. Overcome evil with good.
Dahil lang sa damit, gusto mo pa siya ma-impyerno. Grabe ka naman. Naku ninyo, kaya nga, walang lugar ang sama ng loob sa Christians. Kaya nga, ang utos ng Diyos sa Christianity, love one another as I have loved you. I redeemed you from eternal punishment. Kaya wala tayong dahilan to remain bitter. Alam nyo, check yung heart natin. Pag narinig niyo yung pangalan, anong epekto sa'yo? Nagbabago ba yung desisyon mo? Parang ayaw mo siyang kausapin? Pag narinig mo lang yung ginawa niya na nagtagumpay siya, natutuwa ka ba o nalulungkot ka? I-check mo. Kung hindi, ibigay mo na sa Diyos. Lord, patawarin ninyo ako. Do not let bitterness weigh in me because you love me and let your love overcome this evil. Nagkakaintindihan? Kasi sa totoo lang, sasabihin ko sa inyo, kung sino yung kinaiinisan mo, makikita mo tawa pa ng tawa. Ikaw hindi nakakatulog, siya tulog na tulog habang nasa-service. Tingnan mo siya, tingnan mo na tulog, ang kapal ang mukha. Talo ka. Hayaan mo na yun sa Diyos. Di ba? Ang basta gawin natin pinagagawa ng Diyos sa atin. Amen? Kaya ano sabi ng Lord? Huwag mo alalahanin yan. Kasi sa halip, sabi niya, for you, tingnan nyo sila, accepted joyfully the seizure of your property. How could they do that? Yung property sila, kinuha na, masaya pa sila. Knowing that you have for yourself a better possession and a lasting one. Dinaya ka na, kinuha na yung mga bagay para sa'yo, masaya ka pa? Yes, kasi meron mas magandang kapalit eh. And sabi niya, therefore, do not throw away your confidence, which has a great reward, for you have need of endurance, so that when you have done the will of God, you may receive what was promised. Di ba? Lugi ka naman, ikaw na nga inapi, ikaw pang ano. Hindi ako napi. God will take that personally. Just like Saul, sabi ni Lord Jesus, Saul, why are you persecuting me? Pinersonal niya si Saul. Pine-persecute ni Saul yung church, pero sabi niya, bakit mo ako pine-persecute, ha? Kaya si Saul, sabi niya, you will suffer for my name. Kasi si Lord, siya ang tatayo for us, for our defense. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang matakot. Our future is glorious. That Jesus will come. Amen. Hallelujah. Then He will renew all things. Wow. Totoo. Yes. Lahat yan papabaguhin ng Lord. Tingnan nyo. Sabi niya, He who sits on the throne. Kasi hari na siya, di ba? King of the King. Behold, I am making all things new. And He said, write, for these words are faithful and true. Babaguhin niya lahat yan. Yung mga pinagmamalaki ng maraming tao ngayon, wala na yan. Sabi, babaguhin ng lahat yan. Now, tingnan niyo sabi ng Lord, then I saw what? A new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth passed away. There is no longer any sea. What? Wala ng dagat. Ano ibig sabihin yan? Wala ng bagyo. Wala ng tsunami. Wala ng baha. Wala na yung mga bagay na kinakatakutan natin. Wala ng Diyos. Naintindihan niyo? Wala ng pating. Bakit? Wala ng dagat. Ang saya-saya natin ito, parang, wow, puro lupa sa sangginan. Then I saw a holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, and made ready as bride adorned for her husband. Alam niyo ba yung bagong ito hindi tayo aalis sa lupa, mismong itong katawan na bibigyan tayo ng bagong katawan, mayroong bagong mundo, yung langit ang bababa sa mundo. Nakita niyo? Coming down out of heaven from God, made ready as a bride adorned to her husband. Parang, wow, nai-imagine niyo yung ganda ng babaeng pababa na parang inihanda pa sa kanyang asawang ikakasal. Alam niyo, yung groom nakaabang dito, bigla, pababa na din. Parang bubuksan na yung pintuan. Grabe yun. Nakakita na ba kayo kinakasal? Yun ang pinakamaganda niyang anyo sa buhay, tadang buhay niya. Di ba? Pagbukas sa ganun, tapos nakasarado pa yun. Surprise, di ba? Parang mapapaawit ka. You came along just at the right time. Parang, di ba? Parang wow. Sobrang, ikaw ang bigay ng may kapal. Nai-imagine nyo na? Ang saya, no? Yung iba nalulungkot kasi dalaga ako eh. 50 years na ako naghihintay. Huwag kang mag-alala. You are part of the bride of Christ. Kung hindi ka man naikasal dito, si Jesus ang groom mo. Ano ka ba? Alam niyo, ibig sabihin ng groom, pagagandahin ka niya lalo. Kasi nga groom bride, groom.
Parang palalo niyang pagagandahin. Kaya yung lalaki na hindi gumaganda yung asawa, pumapangit, hindi ka groom. Naintindihan niyo? Kaya magsisi na kayo. Kailangan gumaganda asawa natin. Ayos ba yan? Kaya tingnan niya asawa ko. Maganda na talaga yan. Noong pa man. Di ba? Lalo pag gumanda. Hallelujah. Di ba? Nabalik tayo dito. Nasasabi niya, then I heard a loud voice from the throne saying, behold, the tabernacle of God is among men, and He will dwell among them, and they shall be His people, and God Himself will be among them. So, grabe no, si God na mismo, kasama na natin. Hindi natin, yun lang pong magkaroon ako ng foretaste ng Diyos at anytime na meron alam kong kasama ko siya. Ang saya-saya, kaya sabi nga ni David, in His presence, there's fullness of joy. Foretaste lang yun. Diba? Si Moses nga sabi ni God kay Moses, o sige, pumunta na kayo sa lupang pangako. Paunahin ko na yung anghel doon. Malulupigin nyo na sila. Pwede ko kayo sasamahan. Sabi, hindi na lang po ako aalis, Lord, kung hindi nyo akong sasamahan. Sabi ni Lord, okay, I will go with you. And I'll give you rest. Wow! Diba? Yung palang foretaste ng presence ng Diyos, sobrang sarap na. Paano pa kaya yung talagang kasama mo na siya? Naalala ko, narinig siyang preaching ni ni Dr. Bruce Wilkinson. Sabi niya, sa langit daw, may mga distansya. May mga distansya daw. Iba malayo sa Diyos, iba malapit sa Diyos. Siyempre, naiyak ako. Sabi ko, Lord, gusto ko, malapit ako sa iyo. Ba't ganun? Iyak ako ng iyak. Lord, asa habang nagdadrive ako, nasinagan ako ng araw. Sabi ko, ang liwanag. Sabi ng Lord, di ba ako ang ilaw sa templo na to? Sa langit, wala nang araw, wala nang buwan. Lahat ng tatamaan ng liwanag ko, ibig sabihin, katabi ko. Kaya, isipin mo, katabi mo si Lord lagi. Ano pa? Ang sarap natin ng parang, naintindihan niyo ba ibig sabihin nun? Hindi ko alam kasi hindi ko ma-explain sa inyo kasi pag nagpipray ako, alam kong kausap ko si God, hindi ko ma-explain yung saya ko eh. Naintindihan? Okay, balik tayo dito. And He will wipe, He will wipe every tear. Sino nagpaluha sa'yo? Pupunasan ni Lord yan. There will no longer be any death. Wala nang kamatayan. Naghihingalong tatay ko. Wala na. There will no longer be any mourning or crying or pain. The first things have passed away. Hallelujah. By that time, wala na yan. Tayo, ang dami natin naiisip. Ako lang, itong balikat ko, sakit-sakit, minsan di ako makatulog. Kasi isip ko, Lord, pagdating sa langit, wala nang pain. Di ba? Ang sarap na wala nang pain. Yung iba sa inyo, babangon pa lang, iihi lang sa gabi. Ang hirap naman. Ang sakit-sakit ng paa ko. Sabi Lord, dito, babangon ka na lang, walang pain. Di ba? Walang pain. Yung iba sa inyo, pagkatapos ng service, nagising kayo, ang sakit ng dito ko. Nabangon ako. Di, pagdating na wala ng pain. Di ba? Wala ng pain. Di ba? Yung iba sa inyo, pagkagising, ang sakit ng ulo ko, ang ingay ni Pastor. Doon, wala na. Hallelujah. Di ba? Ay, ang sarap! Wala nang pain! Wala nang masakit ng ngipin! Wala nang masakit na mata! Wala nang masakit ng ulo! Wala nang masakit na tuhod! Wala nang masakit na balakang! At wala nang mga sakit dudulot ng asawa mo. At ang anak, dahil sabi ng Lord, lahat ng ito'y mawawala na. Ang sabi niya, and He who sits on the throne said, behold, I am making all things new. Lahat magiging bago na. Everything that you went through in the past, wala na yan, bago na yan. Di ba? Talo ang New Year. Bakit? Write these words are faithful and true. Dahil pangangatawanan ko ang pangakong ito. And sabi niya, and then He said, it is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. I will give to the one who thirsts from the spring of the water of life without cost. Now, sino makakapasok dyan? Sino makakapasok dyan? Ha? Sino kaya pwede pumasok dyan? Ang sabi ni Lord? He overcomes will inherit these things. And I will be His God, and He will be my son. Pero yung mga duwag, that they're not even willing to stand for the truth, hindi ang kasali. Yung mga unbelieving, they just insist on what they want, hindi ang kasali. Yung mga karumal-dumal, they're just looking for their own pleasure to the point of even eating their own children, raping their own children, mga unimaginable sin, hindi ang kasama. Murderers, those who keep on hating their brothers and sisters, and yet saying they love God, they're liars, they're all murderers. Sabi niya, and immoral persons. Anong immoral persons? Ito yung mga hindi mapigilan, hindi lang ma-overcome ang kalampitan ng laman. Kaya yung mga struggles sa laman, kaya they have sex with hindi pa nila asawa, or kaya bago pa nila mag-asawa. Nako, parang kanta ng apathy.
Ito yung kanta ng Apiti. Iba sayaw sa'yo. Ano ka ba? Sinasayaw mo, hindi mo lang naintindihan ano ibig sabihin nun. Come to my apartment and let's do wild things. Parang ganun sabi niya. Sabi niya, hindi. Relax ka lang. Hindi nakakatuwa yun. Pero sabi niya, mga immoral yan. Mga struggles sa atin. Struggles ng maraming babae. Struggles ng kapwa lalaki. Lahat yan, hindi overcomers. They're immoral persons. Sorcerers. Mga drug addicts. Mga ganyan. Kasama dyan. Mga mangkukulang kasama dyan. And idolaters. And all liars. Mga walang kakayanan to overcome. Mga idolaters, natatakot sila. Baka masumpa sila pag hindi sila sumamba sa bagay na ito. Di ba? Ano sasabi ng Diyos? Their part will be in the lake that burns with fire and brimstone, which is the second death. Ano ibig sabihin ng he overcomes? Ito, he overcomes. He overcomes will not be hurt by the second death. He overcomes. I will give some of the hidden manna, white stone, and new name written on the stone, which no one knows he who receives it. Siya lang nakakaalam. Because you are a new person. You are of a new identity. He who overcomes, he who keeps my deeds until the end. To him I will give authority over the nations. Wow, magahari ka pa. He who overcomes, I will not erase his name from the book of life, and I will confess his name before my Father and before his angels. In other words, if you are you are an overcomer, for sure your name is written in the book of life. He who overcomes, I will grant him to sit down with me on my throne. He will reign with me. He who overcomes. At sino yun? Everyone who believes that Jesus is the Christ is God's child. And whoever loves the Father also loves the Father's children. Yan ang palatandaan. Mahal mo si God, mahal mo rin yung mga anak ng Diyos. Tama? This is how we know we love God's children, when we love God and obey His commands. For this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not burdensome. Noon, ang hirap tayo, hindi tayo makasunod sa utos ng Diyos. Bakit? Because we cannot overcome. But for whatever is born of God, overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith. You believe in Jesus, then you will become an overcomer. Hindi totoo na dahil Christian ka na, tapos hindi mo ma-overcome mga struggles natin. Yes, little by little, makikita mo yan, but you are an overcomer. Are you following? Sabi niya, and who is the one who overcomes the world? But he who believes that Jesus is the Son of God. Kasabi sa NCV, so the one who conquers the world is the person who believes that Jesus is the Son of God. Kung totoong Christian ka, overcomer ka. Hindi ka pwedeng manatiling alipin ng kasalanan. We will overcome. Gusto niyo makita isang patotoo? Pakinggan natin si Don para maunawaan natin na siya din mismo, he had so many struggles in the past, but because of Jesus, he overcame. Yeah, palakpakan po natin ang Panginoon para po kay Don. I come from a broken family. My father was an abusive alcoholic who constantly beat my mother. And was the environment I grew up in. As a teenager, I was drawn to mga barkadas, leading exposure to porn, premarital sex, smoking, alcohol, and mainly drugs. I sought comfort in relationships, but often failed. I dropped out of college, started working early, but could not shake off my drug habit. For 24 years, half of my life, I battled addiction while struggling with anxiety, depression, and suicidal thoughts. I had no peace in my heart and no relationship with God. In 2013, me and some friends opened bars and clubs in Makati. This lifestyle deepened my sins as I indulged in drugs, smoking, and drinking. Every day I would come home at 7 a.m., strung out, wondering even how I got home, and just repeat the cycle the next day. In 2015, I met Rika, who was working there. By 2016, we moved in together, and eventually we had children, though we were not married. Ang sabi ko lang sa kanya, okay lang yan. Importante magkasama tayo. Papel lang naman yung, formality lang naman yung ang marriage. This was what I used to believe in, thinking that love was enough. To support my family and vices, I started dealing drugs, which led me to a more sinful lifestyle, including gambling. I spent less and less time with my family, often at casinos. My mood was erratic. I would throw tantrums at Rika,
accuse her of infidelity, and fight with her in front of our children. She considered leaving me, but then chose to stay. It became clear that my lifestyle would lead to death or prison, leaving my kids fatherless. Despite trying to quit, I always failed. I thought willpower was enough, but later realized I could not do it alone. Though I believed in God, it was a version that suited my desires. In 2021, a friend invited me to join a D group. I declined twice, but eventually joined. Through this group, I learned more about God through Bible reading and prayer, understanding the gospel and how Jesus truly loves us. I began walking in faith and staying sober. However, after a year, I stumbled back into drug use. Deeply convicted, I cried out to God, praying for deliverance from addiction. During this time, I left my D group chat feeling unworthy. Sleepless nights followed until I opened my Bible and read 1 John chapter 1, verse 9. If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. This verse brought peace, showing me that even someone as undeserving as me could be forgiven. That day, I surrendered my life to God, trusting Him to fight my battles. My D group did not give up on me, persistently guiding me back. By faith, I continued my walk with God. Sabi sa Luke 19, verse 10 says, "For the Son of Man came to seek and save the lost." Through prayers and fellowship and Bible study and worship, God transformed my heart. I have been completely sober since then. Praise God. In July 2022, I was water baptized, publicly declaring my faith in Jesus and my repentance from sin. In September 2023, Rika and I finally got married, honoring God's design for marriage. Thanks to Pastor Edric and my D group support, we now attend church as a family. We were also blessed to have attended the 2B1 couples retreat in Baguio later in October, which strengthened our bond and commitment to one another for God's glory. I started leading mini Bible studies with my children. Me and my wife's zeal for God has grown as we put Him at the center of our marriage. God has done amazing things in our lives. He has blessed me with the privilege of leading 2 Bible study groups, continuing to grow in faith and sharing the peace and joy I found in Him. John 14, verse 27 says, "Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid." Truly, the peace we long for can only come from Jesus. My prayer now is to continue serving God in every way possible and immersing myself in His Word, as only He can truly transform us. God is faithful, and my hope now rests in Christ. I am compelled to share the grace and peace that I've received, knowing we are blessed to be a blessing. Out of obedience and faith, I aim to bring others to Christ. I am Dan, once a drug addict and a broken man. Now I am forgiven, redeemed, and saved by grace. To God be all the glory. Hindi naman ho biro yung mga pinagdaanan ho ni Dan eh. But God gave him that power to overcome. Hindi siya, it was the Lord, provided the body of Christ, provided the Word of God, provided prayer warriors. Ang daming pinoprovide ng Diyos. Ang issue lang is, are we willing to really surrender ourselves to the Lord? Kaya praise God for Kenneth. Si Kenneth po yung kanilang D-group leader. And alam niyo po si Kenneth, pag-pray po rin natin, siyempre, galing pa po siya sa ospital dahil po yung mama niya, no? So, let's keep on praying for her mom, for his mom, kasi po na-stroke ba? Na-stroke po kanina na ba? Kahapon. So, pag-pray po natin. At ito yung pamilya nila, praise the Lord. And pwede ba tayo tumayo sandali? Let's pray for them.
No? Patuloy silang ingatan ng Diyos kasi alam niyo naman, kapag ka nagte-testify, minsan may atake agad ng diablo. So let's ask for God's protection. Yeah, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Father God, we thank you, Lord, for how you have moved in the lives of Daniel and his family. Thank you for Kenneth, for, Lord, helping him also, Father God, in his relationship with you. Thank you, Lord, for discipling him, allowing him to be discipled by Kenneth. Lord, ganun din, Panginoon, we thank you, Father God, for you using Dan to help others also, Father God, in their walk with you. Lord, I pray to protect them, Father God, from the attacks of the evil one. Lord, I pray, Lord, always allow them to come out victorious, Father God. Whatever trials, whatever problems, whatever challenges, Father, that they may go through, Father God. I pray, Lord, to continually provide for them, take care of them, and strengthen them, Father God, in their faith in you. Lord, ganun din po kay Kenneth. I pray, Father God, for his mom. I pray, Father in heaven, to reach out to her. Touch her, Father God, with your healing hands. I pray, Lord, na mag-send forth ko yun, Panginoon Diyos, ng healing words, Father God, towards her. Again, thank you that nothing's impossible with you. Father God, thank you for Kenneth. Thank you for his willingness to come despite the situation of God. But Lord, I pray to reciprocate that, Father God, with your great reward. Thank you, Lord. And I pray to, Lord, for their respective families, Lord, allow them to always bring glory to your name. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you po. God bless you. Thank you. Praise God. Praise God. Napansin niyo, even in handling a D group, even, it requires courage. Kaya napansin niyo ba, kaya ngayon cowardly, hindi kasama eh. Naintindihan natin? Minsan, we're not even willing to expose ourselves. Now, paano yung mga sabi, Lord, di ba Christians na sila eh, bakit bilang nawala sila? Hindi. Sabi ni John, just for us to realize, they went out from us, but they were not really of us. For if they had been of us, they would have remained with us. Yung kaya hindi sila naka-overcome. That's a test. The overcomer is a sign of true Christianity. Di ba? Then they would have remained. But they went out so that it would be shown that they all are not of us. Are you following? And for us Christians, abide in Him so that when He appears, we may have confidence and not shrink away from Him in shame at His coming. Now, alam niyo po mga amazing ang gagawin ng Diyos. Hindi ko pa nabasa yung description ng langit, but this one thing that I want you to realize, summarize ko lang mabilis. Yung nawala ng Genesis, binawi lahat ng Diyos. Pagdating sa Revelation. Diba? In the beginning, God created the heavens and the earth. I saw the new heaven and the new earth. The darkness He called night. There shall be no night in heaven. Makikita niyo sa Revelation 21. God made two great lights, the sun and the moon. Mawawala na yan. The city has no need of the sun or the moon. Hindi na mangingitim ang mukha mo kahit wala kang sunblock. Ha? Ang sabi niya, in the day you eat thereof, you shall surely die. And there shall be no more death, neither sorrow, sa Revelation. Satan appears as the deceiver of mankind. Satan disappears into the lake of fire forever. Hallelujah. Praise God. And sabi niya, shown a garden into which defilement entered, shown a city, there shall in no wise enter into it anything that defiles. In Genesis, the walk of God with man is interrupted. The walk of God with man is resumed in Revelation. Initial victory of serpent, ultimate victory of the Lamb. Hallelujah. I will greatly multiply your pain, sabi niya sa Genesis, nung nakasala ang tao, neither shall there be pain anymore. And cursed is the ground for your sake. There shall be no more curse in eternity. Now, ito pa. Man's dominion is damaged in the fall of Adam. Man's dominion is restored in the reign of Christ. First paradise was closed. New paradise is opened. Access to the tree of life is lost in Adam. Access to the tree of life is regained in Christ. They were driven from God's presence, but we shall see His face forever and ever. Hallelujah. Praise God. Our God is powerful and great. Your future, our future is glorious. Isang mabilis na description na ng langit. Gusto ko makita niyo na hindi ko pa nasabi sa inyo. Para lang makita niyo, ang foundation ng city adorned with various precious stones. Nabanggit yan. Sapphires, cardonis, ang daming ganda. Pundasyon lang pala yun. Ang pundasyon lang. The city has no need for the sun kasi si God na yung mismong ilaw. Ito pa, nation and kings, they will walk by the city's light. Gates permanently open, you can come to God anytime. And inhabitants, those names are in the Lamb's book of life. At ang river of life, tuloy-tuloy. Amazing.
The tree of life is present, bearing 12 crops of fruit, which leaves of healing the nations. Kaya wala na, that's eternal service. Ang saya-saya, eternal life. And thus, eternal light. The angel tells John that these words are trustworthy and pure. Alam niyo, may na-miss ako na sayang. Gusto ko makita ninyo para lalo natin ma-appreciate ang ginawa ng Lord. Ang walls, 144 cubits, 66 meters, thick. Made of jasper, it has 12 gates made of pearl. Bawat gate, isang perlas. O na-imagine yan? Naku, hindi niya pa na-imagine yan. Yung laki lang niya, grabe, cubic, as in square yan, na cube yan, cube, na 2,253 kilometers ang laki. Sobrang taas at sobrang ganda. Yung streets, yung pinaka-street of gold yun, na parang salamin. So kayo nakakita ng gano'n, no? Sa atin, pinagkakaingatan natin, lalagyan natin sa sing-sing, kasi lang kaya natin bilhin. Iba dito, merong sinikwintas. Yun, daanan lang yun. Di ba? Kaya, wala kang sasakyan dito, huwag kang mag-alala. You will walk on the streets of gold. Di ba? Hallelujah. Kaya, ngayon, kahuli-hulihan, yan ang pinrepare ni Lord para sa atin. And allow me just to share this with you. Jesus will reward the faith. Niligtas ka na, may reward pa. Kumbaga, pwede namang ligtas na okay na eh. Hindi. Gusto ng Lord mag-celebrate tayo. Kaya gusto niya, mayroon ka pang reward. Ano yung reward na yon? Tinasabi ng Lord, behold, I'm coming quickly. My reward is with me. To render to every man according to what he has done. Kasi ganito yan. Hindi iba namatay. Sana namatay na lang. Naging Christian ako, yung mamamatay na lang ba? Parang bago, Lord, I receive you. Pero okay na, sarap. Hindi, ako, naghirap pa ako, naparsahan pa ako, nagpersecute pa ako, hirap-hirap. Di, may reward yun. Di ba? Kasi yung ginawa mo, hindi yan sayang sa Diyos. Yung ginagawa natin, may nakakikita o wala. Basta kahit na hindi nakikita kita ni God yun. At meron siyang nire-reserve na reward para sa atin. Okay ba yan? Okay tayo? Kunyari, may pinasakay ka sa elevator, ikaw na sana. Sige, kayo na muna. Tapos yung iba naman, ang kapal ng apog, sumabay din. Hanggang hindi ka na rin nakasakay. Sa sais mo, kakapal yung mukha nila. Hindi. Salamat po at masaya silang nakasakay. Di ba? Huwag kang mag-alala. Alam ni Lord yun. Nakita niya yun. At may reward yun. Okay ba yan? Nagpa-Bible study ka. Nag-prepare ka ng luto mo. Luto. Tapos walang dumating. Walang dumating. Sayang naman to. Huwag kang mag-alala. Alam ni Lord yung ginawa mo. Naunawaan po? Andiyan pa kayo? Nagsabi ka, ito, gusto mo magsali ng D-group, walang tumawag sa'yo, walang tumawag. Huwag ka mag-alala. Sabi ka pa rin, hanggang bigyan ka ng D-group ng Lord. Hindi nakalimutan ng Diyos yun. Kaya huwag ka mag-alala. Kahit ang mga bagay na akala mong nakalimutan ng Lord, hindi. Ako ang Alpha at Omega, the first and the last, the beginning and the end. Nasa akin ang huling halakhak. Naintindihan natin? No, ano sabi niya? Sabi ni Lord, ito, we must all appear before the judgment seat of Christ. Then that each one may receive the things done in the body according to what he has done, whether good or bad. Nag-volunteer ka, lumagpas ang oras ng pagtuturo ko, kaya gabing-gabi ka na, huwag ka mag-alala, alam din ni Lord yun. Di ba? May award din yun. Whether good or bad, sisiya sa atin ni Lord. Ang sabi ni Lord, na parang ganito yan, parang ganito. Now, if any man builds on the foundation with gold, silver, precious stones, wood, hair, straw, each man's work will become evident. For the day will show it because it is to be revealed with fire. And the fire itself will test the quality of each man's work. So dadaan sa apoy, no? The test. If any man's work which he has built on it remains, he will receive a reward. If a man's work is burned up, he will suffer loss for eternity. But he himself will be saved, yet so as through fire. Okay, maring ligtas ka, pero walang reward. Naintindihan? Ito, hindi. May reward ka. Di ba? Ngayon, sa Bible, nagbigay siya ng sample ng mga rewards. Victor's crown, 1 Corinthians chapter 9. Crown of rejoicing, sa 1 Thessalonians 2:19. Crown of righteousness, 2 Timothy 4:8. Crown of life, James 1:12. Crown of glory, 1 Peter 5. Kahit ano man yun, ang pinakamasayang bahagi, itong naalala ko. Pag nakakatanggap ka ng reward, hindi yung nakatanggap ng reward ang talagang masaya. Ang pinakamasayang bahagi, hindi yung natanggap mo yung reward Yung ibibigay mo yung reward mo
sa tatay mo o yung pinakamamahal mong tao sa buhay mo. Amen po. I am excited to bring this reward to my daddy or to my eternal father. Diba ang sarap nun? I am so excited to bring this to my groom. That would be the greatest and most exciting moment of our lives. That we have something to offer to our God. At ang sabi ng Lord, kaya sabi niya, the Spirit and the bride says, come. Let the one who hears say, come. Let the one who is thirsty, come. Let the one who wishes take the water of life without cost. Ano sinasabi ni Lord? Hindi pa huli ang lahat. Parang sinasabi ni Lord, buhay ka pa. You might think, I'm not an overcomer. Putay ako, impyerno ako. Kaya nga, I'm telling you, come. Come. Do you remember yung word na, who is thirsty, come? Naalala niyo yung kwento sa John chapter 4, the Good Samaritan? The Samaritan woman? Naalala niyo? Every one of us is thirsty for something. And sabi ni Jesus, if you only knew that I can give you water, mabibigyan kita ng tubig na hindi ka na mauuhaw ulit. Kung alam mo lang, sabi niya, hihingin mo yan sa akin. Sabi ng babae, Lord, bigay mo sa akin yan. Bigyan mo sa akin yan. O sige, listen to this kasi maintindihan niyo dapat paano humingi ng tubig. O sige, tawagin mo yung asawa mo. Ha? Wala po akong asawa. Tama ka. Yung kasama mo ngayon, hindi mo asawa. Ang totoo niyan, 5 lalaki na dumaan sa'yo. You had 5 husbands. Ano sinasabi ni Lord? Kung gusto mo talaga ng tubig ni Jesus Christ, na hindi ka na mauuhaw ulit, you better expose yung bagay na kontrabida sa Diyos, na alam mong uhaw ka for relationship, for love, hinahanap mo yan sa iba't ibang tao, ikumpisal mo sa akin yan. At ako ang kunin mo. Are you following? Marami tayong kinauuhawan. Yaman, kasikatan, kaya panay ang post natin ng ating mga ginagawa sa buhay, nalagyan natin sa Facebook, pati pagkain, picture, para pasabi natin itong kinain namin sa buong magdinggo. Sabi ng Lord, bigay mo sa akin yan. And I will give you the water that you will not be thirsty again. Kaya hindi maintindihan ng tao kasi trade-off yan eh. Kung baga gusto mo ng malaking regalo, bitawan mo yung malilit mo hawak para mahawakan mo to. Are you following? Now, kaya sabi niya, okay Lord. Ang babae ito, nagtatakbo. Iniwan niya yung kanyang tubig, inuwi niya kanyang inaigib. At itong sabi niya, and the woman left her water pot and went into the city and said to the men, pinagkalat niya lahat niya, come see a man who told me all the things that I've done. This is the Christ, is it? Kasi nyo, she was willing to testify. Hindi na siya nahihiya na dami niya naging lalaki. Hindi na siya nahihiya. Bakit? Sa akin na si Jesus ay sapat na. Kaya pinagkakalat niya na si Jesus. And many people came to believe Jesus because of the testimony of the wife, of the woman. Itong amazing part. The moment you are reconciled with God in your relationship, sigurado ko magiging prayer mo kay Lord. As the last prayer, sabi niya, yes, I am coming quickly. Come, Lord Jesus. Come. Kasi hanggat hindi tayo ayos kay God, sigurado ko hindi natin sabihin, Lord, come. Natin, Lord, huwag ka muna bumalik, please. Marami pa akong pangarap. Yun ang Diyos mo. No, unless God satisfies you and nothing else in this world, you still are living a life with idolatry. Kasi dapat si God lang, wala nang iba. Si Jesus lang, wala nang iba. So let me end. Ay, ang daming ending. Let me end. I know that most of you are familiar with this. Si Hachiko po ay isang aso na inampun ni Yuweno. Kinuha niya, binayaran niya ho ng mga 25 yen. Mga mahal na yung panahon na yun eh. Tapos kinalagaan niya. Sa haba ng biyahe patungong Tokyo, yung aso halos mamatay na, halos patay na. Binuhay ho lahat nito ni Yuweno. Inalagaan niya, binuhay niya. Agad sila'y naging matalik na magkaibigan. Pupunta siya sa tren bago pumasok sa opisina at babalik, hahatid siya ni Hachiko at ibabalik din, susundin din siya ni Hachiko sa pagdating sa hapon. Paglipas ng 1 taon at kalahati,
Habang ang aso nag-iintay sa train station, hindi dumating ang kanyang amo. Dahil ligid sa kanyang kaalaman, yung kanyang amo ay namatay dahil nagkaroon ng pagputok ng dugo sa kanyang utak. Malungkot, naghintay ng 4 na oras, 5 oras, at umuwi ng dahan-dahang hindi dumating ang amo. Malungkot, manungkot. Tapos kinabukasan, takbo na naman. Inaalipusta ng ibang tao, sinisipa. Talaga. Pero antay pa rin siya. Ginawa niya yan sa loob ng 10 taon. Antay ng antay sa kanyang amo na hindi na pala darating. Pero kapatid, tayo, ang ating inaantay na amo ay darating. Dahil sinabi niya. At ang tanong lang, are we that excited katulad ni Hachiko na mag-aantay sa amo natin? Na kahit sinatadyak-tadyakan na tayo, hindi pa rin tayo aalis at mag-aantay pa rin tayo. Bakit? Dahil wala na tayong ibang kaligayahan, kundi ang makasama natin siya for the rest of eternity. Hanggat hindi ganun ang ating puso, marahil ay hindi mo pa siya nararanasan ngayon. Kaya't wala kang paghahangad ng kanyang muling pagbabalik. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. Habang tayong lahat ay nakayuko at nakapikit, mga kapatid, ikaw lang nakakaalam ng totoo mong ugnayan sa Diyos. Huwag mo siyang biruin. Dahil Diyos ay totoo sa kanyang mga salita. Kung ikaw ay hindi katiyak na si Jesus, ang pangalan mo'y nasa aklat ng buhay, at hindi mo nakikita ang sarili mong overcomer, at hindi mo nakikita ang sarili mong nakikita mo ang sarili mo na lagi kang uhaw for something else rather than of Jesus. Marahil ito na ang panahon para sabihin, Lord, patawarin ninyo ako, tinatanggap kita ngayon bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Ayoko na maging reliyoso, gusto ko maging totoo. Ayoko lang basta atin lang ako para lang masabi nag-aatin ako, kundi magkaroon ako ng totoong ugnayan sa iyo. Kapatid, kung yan ang loobin ng puso mo, magpakumbaba ka sa Panginoon. Panginoon, tinatanggap po kita. Taas mong kamay mo sa Panginoon. Yes, sabi mo, Lord, patawarin ninyo ko. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, yes, wag kang mahiya. Lumapit ka sa Panginoong Diyos. Isuko mo ang iyong loobin sa Panginoon. Lord, thank you, Father God, that He who believes in you and believes the one whom sent you, Lord God. Father God, thank you that you promised that we will pass from death to life and we will no longer be judged because you have written our names in the book of life. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, sige po, wag ko kayo maya. Sa mga nagsitaas ng kamay, may I request you to stand. Tayo tayo. Tayo tayo as a sign of our humility before the Lord. Yes, hallelujah. Yes, wag ko kayo mahiya. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sige po, tayo po'y manalangin sa Panginoong Diyos. Aming Ama, tumatayo ako sa iyong harapan ngayon. Lord, kung may mga bagay pong dilim na nakikita kayo sa aking puso, punuin niyo ng inyong liwanag. At tinatanggap ko, Panginoong Jesucristo, na kayo ang namatay sa krus ng Kalbaryo para ako'y patawarin sa aking mga kasalanan at bigyan ng kalayaan mula dito. At salamat na kayo ay nabuhay na magmuli upang ipagtibay ang kapatawaran at bagong buhay na ipinagkakalob niyo sa mga nagtitiwala sa inyo. Panginoon Diyos, sinihingi ko po, tulungan niyo po ako na mabuhay ayon sa kalooban ninyo at mapagtagumpayan ang mga bagay, Panginoon Diyos, na pinangahawakan kong kaligayahan sa buhay ko. At talagang italaga ko, Panginoon, na wala ng ibang buhay sa akin kundi kayo. Salamat, aming Ama, sa tuwing ako'y madarapa, tulungan niyo kong bumangon dahil alam kong kayo ang may hawak sa akin. At salamat din sa pangako ninyo na we are more than conquerors in Christ Jesus our Lord. Panginoon, nakita niyo po mga kapatid kong nakatayo. Pinapanalangin ko po, Panginoon, ang katotohanan ng iyong salita ang maging ganap sa kanila.
Palayain niyo sila, Panginoon, sa mga bagay na bumibihag sa kanila, Panginoon Diyos. At pahintulutan silang mabuhay, na magbibigay kalwalatian sa inyong pangalan. Dahil alam namin, Panginoon Diyos, that our future is glorious. And I pray, Father God, for everyone, Father in heaven, in this place. For every family we represent. I pray, O God, to allow all of us, Father God, to never stop proclaiming your good news. That one day we will be hearing our own fellow Filipinos and even our friends abroad, O God, and even for those, Father God, who belong to another nations, we are to sing together praises of you because of Jesus, our Lord, the King of Kings, who came to save us and will be coming back to fulfill the promised salvation to those who believe in Him. Thank you, Lord. Lord, empower every one of us in the name of Jesus, our Lord. Hallelujah. Amen. Amen and amen. Magandang araw, CCF family, and welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Aika Makazo mula sa CCF Communications at kasama natin ang aking speaker today na si Pastor Bong Saking upang sagutin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat sa inyong mensahe, Pastor Bong. Kamusta kayo? Mabuti naman. Handa ka na ba? Handa ka na ba para sagutin yung mga tanong? Sige po. Hanggang sa abot ng biyaya ng Lord. Okay, simulan na natin. Sa unang tanong, may mga tao na kontento na sila sa buhay nila dito. Kumbaga, naipuntar na nila ang kanilang buhay dito sa mundo at maaaring hindi na sila naniniwala sa afterlife. So, paano natin sila mako-convince na may mas hihigit pa sa nararanasan nila ngayon kung tatanggapin nila si Jesus sa kanilang buhay? Ayan. Alam mo, napakagandang tanong yan. Kasi may mga tao talaga na minsan, dahil sa prosperity na nararanasan nila, iniisip nila, wala yan. Parang, bakit ako mag-aabala sa pag-iisip ng afterlife? Sa totoo lang, we cannot in any way convince anybody. No? The only way na gusto lang ng Diyos sa atin is to keep on evangelizing and telling them about Jesus. And exemplify ano yung ibig sabihin ng buhay na nakatalaga kay Jesus Christ. Lugar na ng Holy Spirit yung mag-convince sa kanila. Basta ang mahalaga makita nila na yung totoo yung ating pininiwalaan dahil nakikita yung bunga ng ating buhay, yung bunga ng ating pananampalataya. No? Parang pininilalakad natin yung ating sinasalita. Kaya yun ang pinagagawa ng Diyos sa atin. Yung bagay ng pagkonbinse, department ng Holy Spirit yan. Amen. Para sa ating pangalawang tanong, base sa mensahe ngayon, sabi niyo, bibigyan ni Jesus ng reward ang mga taong tapat sa Kanya. So, paano tayo mananatiling tapat sa Panginoon na hindi nakabase sa gantimpala na makukuha natin sa Kanya? Kung hindi ka naman interesado sa reward, wala namang problema yun. Ang mahalaga, alam mo na si God ang iyong reward. Na dahil doon, tapat ka sa Kanya. Mahal mo siya kahit wala kang matanggap kasi inisip mo dahil mahal mo siya. And dahil dito, lalo kang ginagantimpalaan ng Diyos kasi ang Diyos ay nagagantimpala talaga. For some reason, talaga sinabi niya, I will bring my reward for you, di ba? For the faithful. So, ang nakikita ko dyan, tulad ng buhay natin dito sa lupa, na kapag nakakatanggap tayo ng anumang tropeyo, medalya, isang malaking kaligayahan natin, ito'y ipagkaloob sa ating minamahal. Maging ito'y sa ating magulang, yung iba nga sa kanilang girlfriend or boyfriend, mga ganyan. O kanilang asawa. So, ganito rin sa ating Panginoon. It's a great joy to offer something to God na, Lord, binigyan mo akong reward. It's really because of you. Ikaw yung inspiration ko and ikaw rin ang gusto kong bigyan ng talagang ma-please at mabigyan ng kalwalatian. Amen. Tama nga, Jesus is our ultimate reward. Yes. Okay, and para sa ating huling katanungan, paano natin mababalanse ang pamumuhay para sa Panginoon ngayon dito sa mundo at ang kagalakan na makasama siya sa kanyang muling pagbabalik? Ayan, alam mo, excited tayo for the Lord to come. Kaya nga kasama sa prayer, come quickly, Father. Isa sa mga bagay ng prayer natin, yung let thy kingdom come, di ba? Excited tayo. Pero habang excited tayo for His coming, excited din tayo to do whatever God wants us to do, to be responsible tayo sa mga mission na binigay niya sa atin. Kaya sabi sa Acts chapter 1:7, Lord, is it at this time that you will bring back the kingdom to Israel? Sabi niya, it is not for you to know the times and the epochs, but you shall receive power from on high, and you shall be my witnesses in Jerusalem,
Judea, Samaria, and to the remotest part of the earth. Kaya habang excited tayo for the coming of Jesus, let us also be excited to advance the kingdom of God in this world. Kaya maging faithful tayo sa pinagagawa ng Diyos, maging masigasig tayo, at habang ang Panginoon naman ay naghahanda rin sa kanyang pagbabalik para sa atin. Amen. Ika nga, the best is yet to come. Yes. So maraming salamat Pastor Bong sa pagsasagot ng aming mga katanong. Pero bago tayo magtapos, ang Intentional Discipleship Conference ay magaganap na sa January 23 to 25, 2025. At maaari pa kayong kumuha ng overflow tickets kasama ng mga special inclusions nito sa halagang 1,000 pesos. Mabilis maubos yung mga slots, so make sure to get yours. At para naman sa mga may ticket na, pwede na kayo mag-register sa inyong workshop simula ngayong araw na to. Para kumuha ng ticket or mag-register ng workshop, just visit idc.org.ph. Pastor Bong, handa ka na ba para sa IDC? Yes, excited na ako. I have news for you. Simula ngayon, ang IDC Limited Edition merchandise ay maaari nang mabili sa CCF main lobby tuwing Sunday. So make sure to drop by. That's it for Sunday Fast Track. God bless you!